Ayun, budol ang naging pangako ni Mr. President sa kanyang naging SONA. Kamakailan lang natatanggalin ang system loss sa kuryente sa mga bayarin ng mga consumer. Nagsalita na kasi ang may-ari ng Meralco na si Manny Pangilinan na kung aalisin daw ang system loss, sino ang magbabayad? Oo nga naman, hindi basta-basta. Ayon nga kay Manny Pangilinan, hindi sapat na sabihin lamang na alisin ang system loss. Kailangan ding ipaliwanag kung saan kukunin ang pondong sasalo sa gastos ng kasalukuyang ipinapasa sa ilalim ng umiiral na sistema. So papaano na ang binanggit ni Mr. President sa kanyang SONA kamakailan lang? Heto ang buong statement ni Manny Pangilinan. Panoorin natin. So for income, no? But as you said, the RFA said, looks like it's been delayed, supposedly. I think by this month, the year is delayed. So it makes the planning and the ability to give you a forecast much more difficult. And of course, the statement of the President and so on has just thrown the spanner in the works. So, of course, we're assessing and et cetera, and we cooperate with the government in terms of any amendments that may be needed. With respect to PIRA, which is a 2001 law, it's 25 years old, and technologies move further on. The fuel picture has moved further on, and so forth and so on. So, I think we do have some suggestions to be made. But regarding the law of physics, what did they say? Nature to be commanded must be obeyed, right? Inherent in any operation that involves transmission from point A to point B will involve some losses. That's the way it is. When you push electricity through the copper wires, there will be a resistance. The longer the lines are, the more the losses will be. It is not a question of inefficiency. It's just the way it is. And, there's a cost to it. So the real question is who bears the cost of... And how much will that be, especially? I think we do have an idea. I think to say that we don't know, we do have an idea. If we were to say January 1, no more system losses, we will. And they're telling us to eat the losses arising from the system loss within our network. There are also system losses from the gate of the plant to the grid, from the grid to Meralco, to the various cooperatives and provincial distribution utilities. It's something Meralco's, that's part of Meralco's mission, isn't it? We must procure the least cost electricity, and we're one with the President in trying to do it. But first we have to address which are the causes of the sudden rise in electricity, and we'll discourse on that, right? This time. But I better stop there. At ayun, narinig natin mismo sa kanyang bibig na the system loss is still there. It's not going to disappear. Hindi pala legit na mawawala ang system loss. Taliwas sa sinabi ni Mr. President sa kanyang SONA. Tens of billions of pesos pala nagkakahalaga ang system loss. At hindi daw magsusurvive ang Meralco. So ang malaking katanungan nga dyan, sino ang mag-shoulder ang sasagot sa system loss charge? Kailangan namang si Mr. President itself. Papayag ba naman si Mr. President na i-shoulder ang system loss charge para sa mga Pilipino? Malabo. So again, kanino naman babagsak ang system loss charge? Sino ang sa-shoulder ng system loss charge? Siyempre, tayo na namang mga Pilipino. So baliwala yung ipinagyabang ni Mr. President na tatanggalin daw ang system loss charge ayon sa kanyang naging SONA. So hindi naman pala nakapag-usap itong may-ari ng Meralco at si BBM.
Pero magkaibigan sila ha. Mukhang nangangamoy na pakong pangako. Ay nako po, kung si Tatay Digong pa ang presidente, ay takot lang ng Meralcong ito at ng iba pang mga oligarko sa mga Duterte. Diba? Pumapalag ngayon ng Meralco kasi ang presidente natin takot, hindi matapang, mapagbigay sa kanilang kapwa-elitista. Kaya pumapalag ngayon ng Meralco, pero kung si Tatay Digong yan o si Sara Duterte, susunod agad yan. So, budol, may masabi lang sa SONA ni Mr. President ay hindi naman pala totoo. Talaga nga naman walang sinabing totoo. Ang bawat sinasabi ni Mr. President. Kaya naman para sa isang certified DDS vlogger na si Madarahug, wala ng pag-asa ang ating bayan dahil laganap na ang korupsyon at hinahayaan lamang ng administrasyon na ito. Malayang malaya ang mga oligarko. Ito ang video, panoorin natin. Eto na, nagsisimula na, ha? Mainit-init pa ito. Sabi ng ombudsman, ito, basahin natin. O, ayan. The maletas allegedly stuffed with kickbacks from the flood control scam never went straight to former House Speaker Ay. Ferdinand Martin Romualdez. Matindi. According to the ombudsman, they first passed through the hands of his close personal aide and mayordoma, Josie Josie. Sereno. Oh, yun. Ha? Kita nyo? Hindi daw dumidiretso kay... So, walang patunay na nahahawakan at nakikita ni Martin Romualdez yung pera. Yung kaagad ang nasa isip ko. Lusot. Pinapile pa lang, lulusot na. Ambot tayo. Nga mamiris nila ka mo. Sayang ang bayot. Ang kaibang katahimikan no? Yung sa kampo ni Martin Romualdez. Yes. Parang Hindi pumalag walang gaanong reaksyon maliban lang doon sa kaisa-isang statement na sinabi niya pagkatapos ng SONA. Walang follow-up. Pati mga vloggers niya, walang kwento. Oo nga. Tahimik. Nakapagtataka. Whoa. Kasi very reactive itong taong ito. Hindi lang ito proactive, reactive pa. Can you imagine, siya yung may pinakamaraming vlogger dati. Ewan ko, hanggang ngayon siguro marami siyang vlogger. Kasi there was a time na yung social media punong-puno ng papuri sa kanya. Yes, so totoo. Lalong-lalo na yung achievements niya noong 19th Congress. Grabe. Di ba? Grabe. Halos every corner of the social media may papuri sa kanya. Di ba? Mga congressman na nagsasalita ng mabuti sa kanya. Si Luistro na nagsasabi na kung wala si Speaker, wala Ikes. Yes. Di ba? Wala baha. Diba? Oh. Grabe yung panahon na yun, tapos bigla ngayon tahimik, di ba? Anong meron? Di ba? Yung kinatatakutan ba natin nangyayari na? Anong ibig ko sabihin? Na yung buong ginagawa ng administrasyon ni BBM ay sarsuela. Kwento-kwento. Totoo. Drama. Para papaniwalain ng mga Pilipino na everything is all right. Pero ang totoo, wala nang pag-asang makabangon ang Pilipinas sa ginawa ng administrasyon na ito. Yes. Sayang ang bayot. Kalungkot naman, boy. So yung sinasabi nga ni Mr. President sa kanyang SONA na maghahain na daw ng kaso laban kay Romualdez. So yung binanggit ni BBM kamakailan na tatanggalin yung system loss ay parang hindi yata matutupad sa statement ngayon ni Manny Pangilinan. Tapos ito naman, nasampahan daw ng kaso si Romualdez. Baka naman pagdating na naman ng ilang araw, sasabihin naman ni Ombudsman,
hilaw pa yung kaso. Titingnan pa. Di ba? Ganito yung administrasyon ngayon eh. Yung mga sinasabi ni Mr. President hindi natutupad. Sarsaway lang nga, ika nga, ayon kay Madarahug kanina. So kapag nangyari ito, na mahilaw na naman ang ihahaing kaso laban kay Romualdez. Di totoo. Na baka nag-uusap-usap na yan sila. At kunwari para lang may masabi sa SONA. Baka nga planado ng magpinsan. Teka lang. Hindi ba nabanggit din ni Mr. President na magpapalipad daw ng racket? Baka naiisip ko, hindi na naman totoo yun. Ito nga system loss charge. Hindi nagkatotoo. Inalmahan agad ni Manny Pangilinan. Baka itong pagsampa ng kaso kay Romualdez, hindi na naman matuloy. Lalo na itong racket. Meron ba tayong kapasidad na magpalipad ng racket? Hindi nga natin magawa-gawa na matibay ang ating mga flood control. Ang flood control ng Marcos administration, napakaninipis ng inyong mga flood control, sira agad. Tapos sasabihin magpapalipad ng racket? Sinong piloto niyan? Ikaw, Mr. President? So talagang nakapagtataka ang katahimikan ni Romualdez at ang kanyang mga alipores na parang may something na niluluto. Kaya kung kayo ang tatanungin na aking manonood sa mga nabanggit ba ni BBM sa kanyang SONA, kamakailan lang, meron ba kayong mga pinaniniwalaan doon at mga inaasahan na mangyari? Dahil itong system loss charge natatanggalin daw ayon kay Mr. President na kanyang ipinagyabang sa kanyang SONA ay parang tagilid, parang hindi mangyayari. Papaano na lang yung kanyang mga ibang sinabi at mga pangako sa kanyang naging SONA nito lang kamakailan? Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.